Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. Makikita sa Conflict and Courage, August 13, entitled, There is a Limit. So, samahan niyo po ako mga kapatid na pag-aralan ng mabuti. Ano nga bang, ano ba yung merong, ang tawag doon, yung may limitasyon? Sabi sa ating key text sa Isaiah 26 verse 21, Behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. Mapapansin natin na sa mga huling araw, mga kapatid, kung si Christ ay darating na sa pangalawang pagkakataon, ay hahatulan niya ang mundo sa kanyang kasalanan. At ang mundo natin ay mapupuno ng dugo at walang makakapigil doon. Sa next slides, our God is a God of mercy. With long sufferance and tender compassion, He deals with the transgressors of His law. But there is a point beyond which divine patience is exhausted, and the judgments of God are sure to follow. So alam naman natin na ang ating Panginoon ay Diyos siya ng awa. At punong-puno siya ng biyaya. At malasakit siya sa mga lumalabag sa kanyang kautusan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsuway ng tao sa kanyang kalooban, siya ay patuloy na nagpapakita ng habag at binibigyan niya tayo ng panahon upang magsisi. Isipin nating mabuti kung gaano niya tayo minahal. Kapag lubos ng tinalikuran ng tao, mga kapatid, ang kanyang paanyaya ng pagsisisi at patuloy na nabubuhay sa kasamaan, darating ang kanyang matuwid na paghatol. Hindi niya palalampasin magpakailanman ang kasalanan at tiyak ang kanyang paghuhukom. Kaya habang may panahon pa, wag na nating hintayin na sasarado ang pinto ng awa. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at magpagamit sa kanyang gawain. Dahil ang kanyang hatol sa mundo ay talagang malapit ng darating. The Lord bears long with men and with cities, mercifully giving warnings to save them from divine wrath. But a time will come when pleadings for mercy will no longer be heard. Ito po yung nakakatakot. Dahil ang Panginoon, alam natin na napaka matiisin niya. Matyaga siya na hinihintay niya yung mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. At siya ay nagbibigay ng mga babala upang iligtas sila mula sa kanyang banal na puot. So, nalalaman natin na kung gaano kamahal niya tayo, mga kapatid. Kaya wag po nating abusuhin yung kanyang biyaya, ang kanyang awa na binigay sa atin. Na patuloy siyang nananawagan sa mga makasalanan na magsisi at magbalik loob. Ngunit darating din ang panahon na ang kanyang panawagan ng awa ay hindi na maririnig. Ito yung nakakatakot. Titigil na ang kanyang pagtawag at ang panahon ng pagsisisi ay matatapos. Kaya tandaan natin, ang Panginoon ay matyaga sa mga tao na hindi pa nagsisisi. Ipinapakita nito ang tiyaga at mahabang pagtitiis ng Diyos. Hindi siya agad-agad humahatol. Alam ng Panginoon ang ating mga situation, kung ano yung nararamdaman natin, kung tayo nabibigo sa buhay natin, alam niya. Hindi na pa natin nasasabi, alam niya. At gusto ng Panginoon na meron tayong closer communication sa Kanya kung gaano niya tayo minahal. Kung ano man yung mga nararamdaman natin ngayon sa ating panahon, ano yung bumabagabag sa atin, handa niya tayong tulungan. Remember na Jesus is our comforter. Siya ang handang tumulong at makinig sa ating mga daing. Kaya wag po nating hintayin na mahuli na ang lahat. The time is at hand when there will be sorrow in the world that no human balm can heal. Kaya tandaan natin, ito yung panahon na tayo ay magsisi. Dahil alam natin na ang panahon ay malapit na, nasa mga kamay na at maraming mga kabiguan at mga kahirapan ang nangyayari na sa ating sanlibutan at walang tao ang makakaligtas o makakagaling sa atin dito sa mundo. The Spirit of God is being withdrawn. Disasters by sea and by land follow one another in quick succession. How frequently we hear of earthquakes and tornadoes,
of destruction by fire and blood and flood, with great loss of life and property. We know, mga kapatid, in the last days, God will withdraw His Spirit. Kaya pinapahintulot niya na mangyari sa atin yung mga disasters na ating napapakinggan sa mga balita, mismo na sa ating mga harapan na ang mga pangyayaring ito. Ano ba yung dapat nating gawin para tayo ay makahanda sa dakilang paghuhukom ng Diyos sa bawat isa sa atin? How frequently we hear of earthquakes and tornadoes. Yung mga bagay na ito, mga kapatid, alam natin na nangyayari na sa ating paligid. Paano ba natin ito malalampas? Paano ba tayo tatayo sa mga huling araw? Apparently, these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature, wholly beyond the control of man, but in them all God's purpose may be read. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger. So, alam natin, mga kapatid, na sa paningin ng marami, ang mga kalamidad na ito ay tila pabigla-biglang sumusulpot ng mga magugulo at hindi mapigilang puwersa ng kalikasan na lubos na wala sa kontrol ng tao. Kaya tandaan natin, may layunin po ang Diyos, kaya niya po ito pinapahintulutan. Na tayong mga taong nakakaalam ng katotohanan, paano ba natin maipapakita sa ating buhay ito? Yung katotohanan na meron tayo. Upang habang may panahon pa, marami pa tayong maililigtas ng mga tao na mabigyan sila ng babala, na magsisi at itakwil ang kasalanan at bumalik loob sa Diyos, at tayo ay kanyang gagamitin sa gawain, sa pagbibigay ng pabalita sa mundong malapit ng magiba. God's messengers in the great cities are not to become discouraged over the wickedness, the injustice, the depravity which they are called upon to face, while endeavoring to proclaim the glad tidings of salvation. So kailangan bilang mga dala ng katotohanan, huwag tayong matakot na ipabalita sa mga tao ang mga bagay na pababalita ng Panginoon sa atin. Sabi nga, 'di ba? Go and preach the gospel because the kingdom is at hand. God's messenger in the great cities are not to become discouraged. Hindi tayo dapat ma-discourage, hindi tayo dapat matakot. Dahil marami pa tayong gawain na kahit nalalaman natin na ang mga bagay na ito ay nangyayari na sa ating mundo, huwag tayong matakot. Go on tayo sa gawain. Dahil hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sasama ang Panginoon sa atin. Gagabayan niya tayo. At hanggang sa mga huling araw, tayo ay magagalak sa kanyang pagparito. Dahil tinapos natin ang gawain na iniatas niya sa atin. At sa mga huling araw, tayo ay malulugod sa kanyang pagparito. In every city, filled though it may be with violence and crime, there are many who with proper teaching may learn to become followers of Jesus. God's message for the inhabitants of earth today is, be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. We are standing on the threshold of the crisis of the ages. So, sa bawat lungsod, kahit puno man ito ng karahasan at krimen, marami pa rin ang maaaring matuto at maging tagasunod ni Kristo. At alam natin na tayo bilang mga nakakaalam ng katotohanan, kailangan tayong magpagamit. Dahil kung hindi tayo ang magpapagamit, may ibang gagamitin ang Diyos para lumaganap ang mensahe niya sa mundong ito. Dahil hindi pinapahintulutan ng Panginoon na magbibigay siya ng hatol sa mundo, na hindi niya binabalaan ang mundo. Hindi mangyayari ang hatol sa mundo kung wala siyang babala na ipaparating sa mga tao. Kaya tayong nakakaalam ng katotohanan, nawa natin po itong i-practice sa buhay natin.
We are standing on the threshold of the crisis of the ages. Kaya ang mensahe ng Diyos para sa mga naninirahan sa mundo ngayon ay maghanda. Sapagkat ang oras na hindi ninyo inaasahan, darating ang anak ng tao. Darating si Kristo, mga kapatid. The storm of God's wrath is gathering, and those only will stand who respond to the invitation of mercy, as did the inhabitants of Nineveh under the preaching of Jonah, and become sanctified through obedience to the laws of the divine ruler. The righteous alone shall be hid with Christ in God till the desolation be overpassed. We know, mga kapatid, na iniipon ng Diyos ang kanyang galit at talagang nag-gather ito. At alam natin na ang kasamaan ng mundo ay umabot na sa luklukan ng Panginoon, and those only will stand who respond to the invitations of mercy. Ang tatayo sa mga huling araw, yung mga tumugon sa imbitasyon ng awa ng Diyos. Gaya ng nakatira sa Nineveh, nang nagbigay ng paalala at gabay, nagbigay ng babala si Jonah at nakinig yung mga tao sa Nineveh at sila'y naligtas. Gayon din dito sa ating mundo, ngayon sa ating panahon. The righteous alone shall be hid with Christ in God. Kaya nawa sumunod po tayo sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na ating nagagawa, tayo ay may mga kahinaan man, hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo ay nagiging tapat sa Kanya na sumunod, na maging isa, nawa tayong tapat at matuwid sa harap ng Panginoon, upang tayo ay nakatago sa likuran ni Kristo sa harap ng Diyos, hanggang ang mga pangyayaring ito, mga sakuna sa mundong ito ay lumampas, hanggang matapos ang kahirapan ng mundong ito. Kaya nawa, sa ating pag-aaral sa devotional na ito, huwag po nating isipin na wala na, huli na ang lahat. Kasi ito po ay isang babala sa atin na ang ating buhay dito sa mundo ay hindi permanent at may limitasyon po. May hangganan po yung buhay natin, lalo na ang awa ng Diyos ay may hangganan. May hangganan po kung hindi tayo makikinig sa Kanya. Ngunit ibibigay niya ang pag-ibig niya na walang hanggan sa mga taong tutugon sa Kanyang imbitasyon, sa Kanyang awa, na tayo magsisi at magbalik loob sa Kanya at humingi ng gabay paano maging isang tunay na tagasunod ni Kristo. Talikuran ng mga kasalanan, pagkaloob ang ating kahinaan sa Kanya upang tayo lumakas. Kaya sa ating pag-aaral, nawa atin po itong pakatandaan na may limitasyon po ang Kanyang awa kung hindi tayo makikinig sa Kanya. At muli, God bless po sa ating lahat.